siguro mas maganda at mas interesado yung ating po mga kababayan, mga nakikinig ngayong hapon dahil nung kamakailan lamang ay mukhang special mention po ang inyong pangalan ni Nabukal Ismael Lim dahil ito may kaugnayan pa rin sa sa mitihin po ng pamahalang panlalawigan. Bagaman siguro nagkakaiba-iba lamang ng pagtantya kung ano ba talaga yung pinakamaganda lalo na, no. Kaya ang nabanggit po ni Gob Melgo noong nakalipas ay meron daw pong mga bukal na tipong hindi raw po interes ng sangguniang ng pamahalang panlalawigan ang interes kundi parang napoprotektahan po ay yung Sidalo Bukal Mercy. Ano po ang inyong masasabi ukol dito? Okay. Konsehal Mar, bago po ang lahat, ay ako po ay hayaan mo munang maibigay ko sa iyo ang kaunting background ng ating yung pinag-uusapan na yan na issue ngayon sa ating lalawigan, na ito po ay para sa kapakanan ng ating lalawigan. Konsehal Mar, ito po at saka po sa mamamayan na lahat na nakikinig. Ito po ay nagsimula nang idinimanda po ng writ of kalikasan ang Barrick Mining Firm. Yan po ay na pinangungunahan ng 3 tao lamang po yun. Isa pong magsasaka na si Capred Manoy ng Barangay Bugpog. Isa lamang pong maglalaba na si Ka Elisa Hernandez ng Balimbing at si Ka Mamerto Lanete na mangingisda ng Barangay Lupak. Yan po yung nagpustro ng kaso na yan po yung writ of kalikasan. Sila po yung mga miyembro nito. No, yan po yung malalakas ang loob na nung mga panahon na yon. Kasi ito pong writ of kalikasan na ito po ay ang kanilang misyon laang ay makapag-prehab ang markaper at saka po na kasama po nila doon ang Barrick. Yan pong Barrick firm na yan po isang mining na malaki dito sa buong mundo. Ano po? Ngayon ang ginawa po ay ito po dalawa na isa na po ang natitira. Yun na lang pong mangingisda ng lupak. Nag-iisang buhay na Nag-iisang witness. buhay na po. Sa tagal po nung kaso, ay yan na lang po ang natitira na hindi po ito po sana ay ito po sana ay dismiss na. Na-dismiss na po ito kasi ito po ay para sa kaalaman ng lahat. Ito pong writ of kalikasan ito po ay no money involved. Ang gusto lang po nila na mag-rehab dito ang Barrick at maayos itong Marinduque na naging resulta ng spillage ng markaper. Especially po yung Mugpog River at yung Buwak. Yes, opo. Yun po ay ganon. Yun ay medyo kaunting na yan po na 3 taong yan po ay ginabayan ng MASEC. Kilala mo naman po siguro ang MASEC. Marinduque Council for Environmental Concern. Yan ang umagapay doon sa 3 yan. Kaya po, sa madalit sabi, ay yan po ay nung madidismiss na ng mawawalang bisa na kasi wala na pong mag-intindi na wala na po ito ng abogado. Wala nang suporta. Walang perang isuporta. Wala nang abogado. Yung pong mga ibang abogado na matay na, yung pong mayroon pong abogado na napataas na rin po sa Supreme Court. Kaya kung saan ba po sa medyo itaas ng ating pong mga ng hustisya. Kaya po, ito po ay lumapit ang MASEC sa ating dating gobernador na yan po ay tinulungan natin. Yan po ay napasama na tayong pamahalaang panlalawigan. Yun po yung inasabi nating contingency. Yan. Yung pong tayo po ay naging intervenor. Tayo po ay kasama, naging intervenor po ang sumakap po tayo at napasama na po tayo sa pagsuplong. Sa paghabol. Sa pagdemanda, sa pag-claim. Kaya po kita ay mayroon ngayong settlement agreement.
Yan Ayun, po. mm. Doon po mo po, kung Kaya sana nagtuloy-tuloy ito. Yes, Ay, kaya nung nawawala na ng tila direksyon yung writ of kalikasan, lalo na po yung mga witness at nagsulong, Oo. ay lumapit sa pamahalaang panlalawigan. Panlalawigan. Siguro with the assistance na rin ng MASEC para Oo. maituloy itong kaso na ito. Yun. Tayo ay naging Oo. intervenor, ang Mm-mm. provincial governor. Provincial government. Government, ayan. So, kaya doon po natin paikutin yung ating pagkakaalaman. Yun, Oo. to make it short. Ano po? Okay. Pero yung tungkol po doon sa nabanggit ang aming mga pangalan ay very unfair. Hindi po fair ang akusasyon. Nais ko pong linawin na ang paratang sa amin na sumusuporta ay sa interes ng abogado. Ito po ay isang seryosong akusasyon na wala namang po sapat na batayan. Walang resibo at walang ebidensya ang kanyang mga pahayag. Bilang halal, lalo na po ako, kilala mo na po ako inaanak, konsihal, na ako ay isang lingkod bayan, kilala mo ako dito sa Santa Cruz, na ang aking pangunahing tungkulin ay protektahan ang interes ng ating lalawigan. At hindi ang sinumang private entity. Mhm. Ang $100 million na yan po, ay hindi po yan kusang ibinigay ng barik. Yan po ay talagang pinaglaban ng ilang taon dito ng ating probinsya na pinangungunahan po ng dating Gobernador Presbitero Velasco. Nakasama po ang ilang private petitioner, NGOs, tulad nga po ng MASEC, na siya po yung gumabay dun sa 3 petitioner ng writ of kalikasan. Kung kami po ay pagpapatuloy po niya yung mga agam-agam niya na kami ay pumuprotekta, ay siguro po naman na ay wala po siyang kami po ay nagmamalasakit lamang. At di sana po nawala na tayong usaping $100 million sa ngayon kung kami po ay ang hindi namin pinoprotektahan at nagmamalasakitan ang ating lalawigan. Oh, bukal dito po sa usapin na ito ay parang napaka-espesyal na laging nababanggit ay yung 25% na legal fee sa mga abogado. Paano po ba ito nangyari at sino yung nag-decide na 25% ang mapapunta na legal fee sa mga abogado nito? Bukal, pwede po bang pasadahan yung issue na yan sa 25%? Medyo pasadahan ko lang din sa iyo ng medyo kaunting pahapyaw din. Kasi ito po ay kasama na rin po ako dito. At dito po ay noong pong 2020, kami po ay nahalal ay noong 2019. So, yan po ay yan Sangguniang Panlalawigan, 15th Sangguniang Panlalawigan. Na noon po ay hindi pa po nagasampa ng kaso ang probinsya at hindi po baga ay tayo ay nagawa ng paraan, gawa ng kita po man din perming inadasal dyan sa simbahan ay. Kung ikay nagasimba, na perming ipagpatuloy, ipanalangin natin na ipagpatuloy ng Sangguniang Panlalawigan, ng mga opisyal. Prayer na yan sa simbahan natin, sa buong Marinduque. Yes. Ng ilang mga parokya, lahat pong parokya dito ay nagadasal na ipagpatuloy yung kaso. So, hindi noong pong 2020, yung po ay gumawa ng paraan at gumawa po ang 15 Sangguniang Panlalawigan ng mga nagplano para magkaroon tayo ng basihan para makakuha tayo ng mga abogado at hindi naman kita mananalo at sino magdidepensa baga kung wala kitang kukuning abogado. At ito po ay pinag-aralan ng provincial government na tayo po ay sa pamumuno po ito ng ating kasalukuyan ngayong gobernador, ay vice gobernador Bacooro. Nayaan po ay kami po ay magkakasama doon. Kami po ay naroon noong 15 Sanggunian. Yan po ay nabubuo ni Mel Incabo, Mercerihano, Ismailim, at saka si John Fernandez.
Oh, at saka ayan po yung nabubuo dito sa yung sa District 2. Sa District 2. District 1 naman po, nariyan po yung dating bukal. Ayan po, bukal po muna si Vice Governor Lynn Angeles. Tapos ay nadyan din po yung si Tet Caballes. At saka na rin po yung dalawa ngayong kasalukuyan, si Pilais at saka po si Dakiwag. Oh, Yan po'y kasama namin sa pagplano. From first district. Oo, yan po'y kasama sa plano ng paggawa po ng terms of preference. Yan na yung pong terms of preference na yan ay ang nakapaloob doon ay kung papaano at magkano makuha ng abogado, kung papaano abayaran ng abogado. Wala pa po yung wala pa po yung kasong yan. Wala pa po yung $100 million na yan. Nausapan. Yung ang ina-process pala ang ay Paano po makakakuha ng yes, lawyer? oo. At kasi wala po man din ang kumukuhang naglalakas loob na mga abogado. Ano po? So, ang nangyari po, at yan po yung inalaw natin para tayo ay makakuha. At sa pamamagitan po na nasabihan din po doon na sa term of preference po rin natin na sa pamamagitan ng contingency arrangement. Yes. Ayun pong contingency arrangement para po sa kaalaman ng lahat at alam ko po naman na tayo lahat ay matatalino, alam po naman natin yun po yung proseso na kapag kita ay kumuha ng abogado, ayun yung po yung mapayag na ipaglalaban po muna nila yung kaso nang wala pong gagastusin ang provincial government at sila po muna ang magastos hanggat kapag sila ay nanalo, saka sila magkakaroon ng bayad. Pero yung pong 25% na ang nakalagay doon. From the start talaga, yung Talagang 25% yun, nasa ay TOR nandun. na yun. Yung 25% na yan. At yung po, ay noong ito pong 16th sanggunian, ito po ay inapruban at niratify din po. Ito po unanimously approved. Oo, walang kumontra. Oo. So Ninang Bukal, ito pong 100 million dollars na barik pa lang yung napapag-usapan mukhang hindi na nababanggit yung Marcoffer. So ngayon yun pong barik yung 100 million pesos na yan, batay na rin sa aking narinig, only for the rehabilitation of Buwak and Mogpog Rivers. Yes. Tama ba, Bukal? Inaanak hindi po 100 million pesos. 100 hindi million po dollars po ito. 100 million dollars. Oo po. Ito po ay billion na po sa pera natin kung pag-uusapan po. Ito po ay ang pakiulit nga po ang iyong tanong. For only rehabilitation, yung $100 million. Siguro pagkatapos na makuha yung 25% ng mga abogado, tama ba, Bukal? Hindi, kasi po yung talagang aalisin na doon yung iba. Kung makakakuha ng abogado at hindi pa po yan yung sidalo, hindi pa po yan yung talagang nakuhang mga law firm. Oo. Ayan po ay talagang itinala na doon sa ating pong yung ating pong TOR, yung terms of preference. At yan po ay naman ay na-approvean. Sinabi ko nga po kanina na yan ay na-approvean na noong 16th sanggunian. Kaya po ito pong TOR na ito na inagbasihan dito sa 25% na ito ng mabayad sa abogado, ito po ay 3 sangguniang panlalawigan. Na hanggang sa ngayon ay wala po yung nababago dyan. Yan na rin po yun. At yan yung inasabi ko sa iyo na unanimously approved. So, ang ibig pong sabihin mo, ay ito po ay talagang for rehabilitation lamang. Ito ang usapan at para po sa kaalaman ng lahat, parang nabasa ko rin po naaalaman din, may nakakadingig din po, alam mo naman sa social media, na baka raw po hindi namin nabasa malaang yung settlement agreement. Ang nabasa po namin doon, ay talagang totally for rehabilitation and a lawful works ng tungkol sa pagsasaayos ng mga affected area dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Doon po yan, at ang pagkakaalam ko rin po, nakasubaybay pa rin po dito ang barek
Halimbawa, sa implementation. Sa implementation. Oo. Hindi po basta ganun lang. Ganun po, kasi ang gusto po, kaya po kita ay binigyan ng ganitong settlement, ay para po malinis ang pangalan ng Barrick Gold. Kasi ito po isang napakalaking firm ng mining firm dito sa ating buong mundo, na inasabing baka raw po ito ay yung kitain malansi lamang, parang gano'n ang ibig sabihin. Yun yung alalahanin ng iba. Oo. O na kesyo, baka daw dahil yung amount na binabanggit ay hindi naman ganun, kumbaga hindi, Parang hindi totoo. at saka parang hindi sapat doon sa naging pinsala. Totoo namang Oo. hindi sapat. Pero itong usapan nga ni, at saka ikukorek ko lamang, Konsehal Mar. Kasi nung ikaw ay, kaya ako sa iyo din nagpa-interview, gawa dito in-interview na, parang dito mo na interview, nagsalita ang ating kagalang-galang na gobernador. Ang parang ang na-mention niya, correct me if I am wrong, na-mention niya yung ito ay Marcaper settlement. Inakorek ko lang po, Konsehal Mar. Hindi po ito Marcaper Settlement Agreement. Ito po ay Barrick Settlement Agreement. Hindi po kasali sa usapan Hindi ng po Marcaper. kasama ang Marcaper. Sa katunayan po, yung pong $100 million na yan po ay 40% ng rehabilitation na para maklear yung pong ating yung Barrick. Sa nagawang damage dito sa ating lalawigan. Gusto nila po na maklear dito sa Marinduque ang Barrick. Yun po yun ang ibig sabihin. Kaya po, ang ating pong dinadasal po namin na sana ay ipagpatuloy na nitong kasalukuyang pamahalaan sa pamumuno po ng ating gobernador ang kaso ng Marcaper, at ito po'y mas marami ang makukuha natin. Kung 40% sa Barrick Gold po ang hinahabol, ibig sabihin sa Marcaper 60%. Yes, that's it. At yan po ay humigit kumulang nasa regional trial court na po yan. Ay ang kaso nga nila po ay medyo hindi ko naman alam na magiging bulilyaso, pero sana naman po ay maipagpatuloy, at ito ay ang kukunin natin. Kung kita po ay kukuha dito, maliban po doon sa kung aalsin ang sa abogado ay kita ay kakakuha po ng rehabilitation ng 4.5 billion. 4.5 billion. Oo, alis na yung abogado. Pero kung kita po ay sa Marcaper, ang ating pong makukuha ay almost 11 billion pesos. Kaya siguro po, talagang mas malaki ang magiging pera ng rehabilitation kung mapapanalo at ididiretso ang kaso ng Marcaper. Oo, ay paano ngayon yan, Bukal? Dahil magkaiba, parang magkaiba ang tinatahak ng maraming mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan kontra naman dito sa pananaw ng punong ehekutibo. Paano po ito usad, Bukal? Anong mangyayari ngayon? Sa inyong palagay? Sa aking palagay po, ay ito po naman ay siguro po namang mauunawaan ito ng ating mahal na gobernador. At kung ito po naman ay walang nangyaring ganito, ay di mas lalo pong wala namang mangyayari rito sa rehabilitation. Ano po? Ito po ay nauunawaan din ko po naman ang ating mahal na gobernador, sapagkat baka hindi pa po niya hindi ko naman masabi, kasi mayroon naman pong legal officer na dapat ay magiya din sa kaniya. Ay sana naman po ay ang pakiusap ko lang ay nandyan na yan. At ito po naman ay hindi hamak na mababa pa naman itong, kung ang kanya po talagang inagalaban ay yung tungkol sa 25%. Ay kung suriin po at atin pong balikan ang kasaysayan ng 10th Sangguniang Panlalawigan, na siya po ay isa sa bukal doon. Siya po ay bukal noon, at siya po nga ay nasa committee pa yata ng environment. Pero noong pong nangyari na, yun po ay ang gobernador ay ang ating nawalang Carmencita Oreyes,
na sigurong alam din po naman ninyo na nagdemanda rin po sila, pero noon ay $20 million ang ipinaglalaban, pero ang hinihingi ng abogado sa kanila ay 33% to 40%. Pero in fairness naman po kay Governor Melgo, na siya naman po ay medyo ang kinontra po yata niya doon ay yung hindi sa Nevada hindi sa US iaano ang kaso. Kaya yun po ang parang ipinagkatalo yata yung hindi venue, not proper, yung venue. venue ng Pero ang gusto ng ating gobernador ngayon noon ay bukal, ang gusto niya, siya lang ang dapat ay sa Canada. Yon. Pero gayon pa man po, ganun pa rin po yung porsyento ng abogado, at noon po ay isa po yung abogadong yun. Yung po ay si Attorney Walter Skipscott. Si Na yun, Skipcats. Natatandaan ko pa yan. Ayan, yun lang po yung abogado noon na tanggol. Ay hindi naman nag-materialize gawa nung mali ang venue. Po? Ay, kaugnay po niyan, Bukal. Tuloy-tuloy ba naman ang communication between the legislative Sangguniang Panlalawigan with the Vice Governor Jun Bacooro sa ating gobernador, itong tuloy-tuloy na pag-uusap para masettle ng maayos kung ano talaga ang posisyon ng pamahalaang panlalawigan ukol dyan? Alam mo, Konsehal Mar, ang sa totoo laang, at ito ay sisimulan natin ng kami po ay tapos na ang legislative action dito. Kasi ito po ay ang lahat, wala na po, ito po ay kung saan nabaga sa amin, ay nagawa na namin ang lahat. Kami nakatulong na ating pong pagkaisahan na isumiti na po yung lahat ng mga requirements na hiningi inahingi ng barik. Pero hindi pa pala lahat, may isa pa. Yung communication sa DENR. At saka may isa pa pong kaso diyan sa ating pong sa trial court ng Buwak. Yan na lang po ang iniintay, na yan po ay dapat ay pangunahan na ng ating mahal na gobernador. Kasi nasa kanya na po, para po sa kaalaman natin ng lahat, ito po ay ang bola na po nito ay nasa ating gobernador na. At gawa po ng, may mga basihan po kami, gawa ng kami po ay mag-round table, diyan po sa Kapitolyo, na ito po ay nakapanayam namin at sa kanyang bibig nakapagsabi ang ating provincial legal officer na nasa kanila na raw po yung finality yung result ng mga kaso na dapat ay ipadala nila sa Barrick Gold para makapag-screw account na mai-download na doon sa account ng escrow. Yung na yan pera. Po, yung pera. At yan po, ay ang ibig sabihin po nun, Parang yun, Bukal, ang gusto ring masiguro ni Gob Melgo na talagang may laman yung escrow account. ay ngayon po ay wala pang account yan kasi yun na nga ni po yung inasabi namin. Dapat ay ngayon ay dapat sila na po ang dapat ay sila na po ang kumilos. Kasi tapos na po yan sa amin sa Sangguniang Panlalawigan. Ang lahat ng mga resolusyon, ang lahat ng mga po kayo ng, lahat na po yan. At yan po nga ni-approve na ng implementation na lang po yan. Ay, ang ibig ko po naman sabihin, tulad nun, yung hindi pa po naiipadala nila yung finality, yung result ng sa ating pong sa MTC, yung kasong na doon na inahingi isa sa inahingi ng Barrick, ay bakit hindi pa po inapadala? Yan po ay ang mismong nagsabi po ay ang ating provincial legal officer na nasa kanila na raw po yung result. Ay yun na lang po naman ang inaintay. Oo. Ay bakit po kami agahanapan? Ba't kami agahanapan yung, at may daladala pa raw yata ang balita ko, hindi naman ako kasi masyadong maano dito sa mga social media na ito, ay may daladala pa raw kahon. Na medyo inatitak-tak-tak pa yata, at wala daw laman. Ay yan po ay sa ngayon, nasa kanya na po ito ngayon, gawa ng, tinerminate na po niya yung nagpanalo po
at na nagbigay ng nag-produce noong mga available na mga kasulatan para na hinihingi ng BARIC. Ang binabanggit ninyo bukal di yung mga yung kontrata between lawyers and the provincial government, tama ba ako dun bukal? Hindi. Ang nilalakad ng ating mga abogado ay yung mga binigay nilang mga dokumento na inahingi ng BARIC. Ng BARIC. Ayun, oo. Para magkaroon ng escrow. Ayun, Yun. Yun ang ibig nating sabihin doon. So sa ngayon, malinaw na wala pang escrow account. Ay, may escrow kung meron man, may escrow wala account, pang laman. Pero walang laman. Ayun, Ayun, yung ang sabi natin ay nasa pamamagitan na ngayon ng ating ng mahal kasalukuyang administrasyon. gobernador. Oo. Ayun. Yun ang ating doon, yun ang ating gustong mangyari. Kasi sabi ng legal officer ay meron na raw po silang kopya noong finality, noong isosubmiti na kailangan po sa ng BARIC para makapagpundo sa escrow account. Ayun. Yan po ba'y kumakatawan bukal sa lahat ng mga kasama mo sa Sangguniang Panlalawigan? Anong kumakatawan? Ibig sabihin yung mga naging action niya yan ay naibahagi mo ngayong hapon ay halos ganyan din ang stand or information natanggap ng mga kasama mo sa Sangguniang Panlalawigan. Oo naman. Yung posisyon na yun. Oo naman. Yung posisyon na yan. Pero, ang alam ko, ay siyempre, alam mo naman, ang sitwasyon ngayon sa aming, sa administrasyong ito. Pero, ang alam ko, hindi lang po sila siguro nila nare-realize na sila ay kasama doon sa 15th sanggunian na nag-approve. Na nagsulong. Na nagsulong din ito nung 25%. Oo. Bukal bilang suporta naman, alam ko minsan nagkaka-meeting kayo sa Provincial Development Council na kasama minsan yung mga 6 na mayors natin. Ano naman po ang stand ng mga mayors natin batay sa nakakalap mo o nararamdaman mo na nasaloobin nila, Bukal? Meron ba silang mga saloobin o ang kondyan? totoo ang Konsehal Mar. Dito sa kasong ito ay talaga pong sumuporta at suportado po ito ng ating Buwak, Mayor ng Buwak, Si Mayor Army. LGU ng Buwak, LGU ng Santa Cruz at LGU ng Mugpog. Kasi kung tutuusin po, ay ito po ay talagang sila yung apektado. Kaya gusto na rin po nila na maipadali ito gawa ng hindi natin alam ngayon ang panahon. Kasi kung nakikita lang ng mga taong mamamayan ng Marinduque, yung sitwasyon niyang Magilag-Ilag Dam. Oo, totoo yun, Bukal. Kaunting yanig lang yan. Ay, naku, hindi ko po alam. Kaunting yug-yug lang ng panahon. Ay, naku, ay wag naman po sana. At ito po ay sana ay magawaan na ng paraan bago po mangyari at wag naman po sana ganoon. Yun lang po ang aking namin. Hindi kung ano po ang aming baka ang inaano nila, keso kami daw ay may nadidingig kami, keso raw inamadali, ay yung mga ganun-ganun. Puro po sa proteksyon ng ating mamamayan ang ating pong layunin dito. Oo, ay sa naman po ng may nakikinabang daw o may makikinabang na alam mo na, parang siguro narinig nyo rin yan, Bukal, yung usapin na yan. So, gaano ba katotoo yung may mga tila tahimikang makikinabang sa implementasyon po ng 100 million? Wala naman ganon. Ay ako ay wala akong alam kundi ako ay very po na sa aking based sarili on sa aking experience. Legal stand. Legal stand ko po. Ay wala po akong alam na kung hindi siguro po sa implementation. Kapag yung implementation na yan, kasi madaan din po yan sa implementation na yan sa amin sa Sangguniang Panlalawigan. Ayun, pero hindi ko po alam kasi yan ay nasa gobernur na. Siya na po ang gapa-implement nito. Kaya po man din siya ay pinaparoon namin, binigyan namin ng authority ay para po malaman niya yung what's the coming next na kanyang agawin kasi iaray-narya na po yan. Sabi ko nga ni po sa iyo napa-approve na rin po ito at nakapagbigay na rin ng communication ang CA na pwede na po nang maibigay na yung lahat ng mga dokumento ay pwede na rin nagsulat na rin po ang CA na inapprove na rin po ng Court of Appeals. Ayun, oo.
Okay po, Bukal, kaugnay niyan. Mukhang yung mga ipinaliwanag ninyo ay mukhang maganda para sa ating mga kababayan na patuloy na nakasubaybay at patuloy na nagtatanong kung ano po ang kalagayan nga niyang settlement na yan between provincial government and Barik. Baka meron pa po kayong mga gustong idagdag at gustong ipahayag sa ating mga kababayan na patuloy na pinagsusumikapan po ng pamahalang panlalawigan, pinagsasisikapan po ng mga bukal na finally ay talagang pakinabangan ng ating mga kababayan yang at rehabilitation ng ating kapaligiran yang naturang halaga na yan. Okay pa. Bago po yung mga ay ilang oras pa kita? Ilang minuto na? Oo. Oo. Ay, ang po ay bago ang lahat ay akin po rin medyo emphasize sa mga nakikinig na ang regarding po doon sa 25% na alam po naman ninyo na medyo inagakandada na gusto ng ating gobernador ay yun lang po ang nagiging dahilan para na gusto babaan or whatever, malakihan yung ahingin, ay ito po ngayon ay nasa korte. Kasi po, hindi po inirecognize pakapag bigay po ng communication ng CA na pwede na pong ang ating pong nagbigay ng resulta para po sa escrow account na ito po ay ibibigay ng Barik, ay ito po ay terminate po ng ating gobernador yung SIDA law firm. Kaya hindi na siya yung official law firm na ma-assist hindi po na dito. Po, kasi po hindi po ni-recognize ng gobernador. Yung po ay sa kanya laang. Ito pong SIDA na ito ay law firm. Foreign law firm o hindi? Yung karamihan, yan ay dito. Parang international. Pero ang kanilang inahawakan ay mga ganyang kaso. Mga kaso. Oo. At yan ay siguro hindi nga nagawa ng paraan kaya medyo kung sana baga sa ay sila ang po yun, yung nag-terminate without na dapat ay siya ay kung tutuusin, bago mag-terminate at kami naman po ay kausap noong yan po ay kami nag-approve noong terms of preference, ay dapat ay alam din po namin, dapat ay humingi malaan sa sangguniang panlalawigan ng authority na i-terminate niya yung kaso. Pero gayon pa man po, ay inagpatuloy sila po ngayon na parang kung sana baga sa ay naghain ng hindi ko kung demanda sa ating Court of Appeals. Inapila po nila yung terminate sa kanila ni Governor Go. Kaya po mayroon po ang pangalan po noon ay yung Leyen in case yung mag-petition po sa yung mga regarding po sa mga abogado na sila ay makuha. Manalo't matalo, walang hindi po sila natin babayaran yung 25% ng abogado. Siguro yung nakadepende sila doon sa unang nilang kontrata. At yan po ay kontrata po yan. Yan ay settlement. Settlement rin po yan nila. Ano po. So, yun po ang ating gustong iparating sa ating pong mga kasama at lalo na sa ating mga nakikinig. At ang nais ko po, ang katanungan mo, kung ako ay may masasabi pa, ay di ang akin po ay ito po ang ating ang inuulit ko lang po dito. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo na kung wala po kaming malasakit sa lalawigan, kasama ang maraming tuloy-tuloy na naghahanap ng hustisya para po sa rehabilitation ng Marinduque, wala sanang $100 million settlement agreement na madadatngan itong ating bagong ekuhitibo ng ating lalawigan. Sa halip, ito po ay aking prayer bago po ako magtapos. Sa halip na magkaturuan at magbintang ng kung mga ano-ano pa po, ay siguro ang maganda ay tayo ay magtulungan upang maisakatuparan ang settlement agreement. At tiyak na ito po ay mapapakinabangan ng tama ng ating lalawigan.
Gayon din po na hinihikayat ko rin po ang aking mga kasamahan at pagtulong-tulungan natin sa pamumuno ng ating mahal na gobernador, ng ating kagalang-galang Gobernador Melissio Go, na ang DENR at ang Office of the Solicitor General ay mailabas na ang kinakailangan na komunikasyon upang tuluyan ng maisakatuparan ang ating pong mithiin at ang kasunduan. Ito po ay para sa kaalaman ng lahat na palagi kong sinasabi sa aking mga kasamahan na kanina po ay sinabi ko na tapos na ang ating legislative action dito. Ito po ay tapos na. Ito po ay meron na tayong ani. Ito po ay nabayo na ng mga nakaraang administrasyon, dalawang sangguniang panlalawigan hanggang sa kasalukuyan. Tayo po ay nagsaing na. Ito po inalamang po natin. Ay mahal kong gobernador, tayo po ay magtulong-tulong. Baka naman po ba ito ay mapanis? Ay sayang naman kasi ito po ay hanggang October na lamang para sa kaalaman ng lahat. First week ng October, ang settlement ito ay kailangang matapos. Yung pinakang due date po yes, yan, may due date dapat ito. matapos. 18 months ang binigay sa atin Mapinal. ito. Oo. Kaya sabi ko nga mabuti kung medyo tutong at di baka may hanguin pa, ay pang mapanis pa. Paano pa natin ito makakain? Oo, ang naging tanong ko po in case wala bang posibilidad na muling mabuklat o masimulan muli in case na sana naman ay mag-prosper ngayong administrasyon na ito at kung sakasakaling hindi, ano po yung posibilidad ng posible pang pag-asa? Ang alam ko dito, Konsehal Mar, ay hanggang October lang. At ano na ito, kung sana baga sa expired, mai-expired na. Ay di, pag ikay na-expired, ay di, kung halimbawa man at may panahon pa, ay di, sigurong ito i-open na lang nilo. Pero parang ang alam ko ay wala na. Gawa nung sila po ay pumunta daw sa, siguro ang makakapagsabi ay yung aking dalawang bukal na kasamahan, na si Bukal Leba at saka si Bukal Attorney Maki, na sila ay may narinig na sinabihan na kapag ito ay hindi pa inattend at tinatawaran pa nga ni po ng nakikipag-negotiate pa po ang ating gobernador, ay parang sinabihan po yata na kapag ay you will leave this room and tayo ay kahit daw po sa looban pa ng 20 taon ay baka wala na rin pong mangyari at walang makuha na sa settlement. Parang ganun po ang nangyayari. Ayun. Ayan. Kaya po ako ay ang akin po, didiretso ko na po ang iba ko pong sasabihin at matatapos na yata. Mukhang may 2 minuto na lamang. May 2 minuto na lamang po. Ay hindi po, ito po ay hindi mangyayari kapag hindi po tayo nagkaisa. Natila po may iba-ibang mga direksyon ang ating mahal na gobernador. Ayaan po ay dapat ito po ay ating pagkaisahan na. At nandito na po ito. Hanggat maaari po sana, Konsehal Mar, ay ako'y ayaw sumagot nitong mga ganito. Ang mga ganito, sapagkat ito ay mahirap, itong mga akusasyon na nangyayari sa ating mga social media. Ay alam mo man din ang social media, kung ano-ano ay kuminsan ay pamali-mali rin na tulad ko. Pero hindi po pwedeng ako ay manahimik. Sapagkat ito po parang malis yung akusasyon sa aming tatlo na bukal na kamilaan po ang kanilang nami-mention po palagi. And lastly, Konsehal, ang pagtatapos po ng aking ika-3 termino bilang bukal, ang settlement agreement po na ito ay pwede kong sabihin na isa sa pinakamalaki kong legacy na naging bahagi ako. Dahil ako, ito pong settlement agreement na ito po, ito ay maganda at ang impact dito sa ating lalawigan, ang dating dito sa ating lalawigan ng Marinduque para po sa kapakanan ng ating mamamayan. Sana naman po, huwag natin itong sirain. Dahil kapag ito po ay nasira, ito po yung tinatawag nating totoong kawalan natin ng malasakit sa ating lalawigan. Kaya, Konsehal Mar,
ilang minuto pa. Maraming salamat sa lahat, na sana naman po ay may kaunting kaalaman kayong nakuha dito sa amin pong ipinaglalaban at na pagtutuwid. At atin pong hinihiling na maging madaliin na po ito sapagkat hindi po natin alam ang panganib na darating dito sa ating lalawigan. Ano po? At hindi po naman natin inano. Sa ating pong minamahal na Gobernador Milicio Go, peace and prosperity. Increase and multiply province of Marinduque, and have mercy on us.